Una sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali dyan sa Pinas. So, nandito naman tayo bagito. Magkwentuhan tayo tungkol dun sa sahod natin. Kahit ganun pa rin yung posisyon natin. So, kailangan din natin tataas yung sahod kasi karamihan naman sa atin humahangad ng malaking sahod. So, paano natin gawin yun na lumalaki yung sahod natin kahit ganun pa rin yung posisyon? So, yan ang pag-usapan natin bagito. Mayroon kasing mga ibang agency na mataas yung sahod kahit ganun pa rin yung posisyon mo dun sa kabila. Dun sa kabila, malaki yung sahod. So, paano ba natin maabot yun? So, may mga sikreto dyan bagito kung paano tayo makalipat ng isang agency na lalaki yung sahod natin. So, sa pagbabarko ko kasi, 6 na agency lang ang napasukan ko. So, sa unang agency ko, 12 years. Tapos, sa second agency, 5 years na ako doon. So, hindi ako basta-basta lumilipat ng agency kasi, yun nga, trabaho naman hinahanap natin. So, lilipat lang ako ng ibang agency dahil lang sa sahod. Yan ang hinahabol natin. So, hindi tayo lilipat ng ibang agency kung ganun lang naman na yung sahod. So, ang ginagawa ko kasi, pagdating ko, galing ako ng barko, mag-apply agad ako dyan sa Maynila. So, iadala ko yung misis ko dyan, mag-stay kami ng 3 days, mag-apply ako doon sa Calao. So, lahat ng agency dyan na malaking sahod, yun ang sinusulat ko yung pangalan ko doon. So, kasama ko yung misis ko na sa Maynila. So, mahirap naman kasi mag-stay ka ng Maynila, kabababa mo lang, tapos baka magtaka yung misis mo, bakit nandyan ka sa Maynila. So, kung plano mong tataas yung sahod mo, so pagbaba mo, apply ka kaagad dyan sa Maynila, dyan sa Calao, tambay-tambay ka dyan. So, kung plano mong ganon, kailangan mo rin dalhin yung jowa mo. Kung may jowa ka taga probinsya, kailangan dalhin mo yung jowa mo doon kasi magtataka yun kung bakit nandyan ka pa sa Maynila. So, kasi ang ginagawa ko, pag nandyan ako sa Maynila, mag-stay ako ng 3 days, mag-apply ako, nandyan yung commander ko, kasama ko kasi magtaka yung commander natin, bakit nandyan pa tayo sa Maynila. So, nalalaman din nila kung paano tayo nag-apply dyan sa Maynila. So, hindi naman agad-agad tayo makaalis pag nag-apply tayo. So, pagkatapos natin mag-apply dyan sa Calao, uwi na tayo ng probinsya. So, yung mga in-applyan mo sa Calao, so, pag uwi mo ng probinsya, mayroon talagang tatawag sa'yo doon. So, doon mo malalaman na tanggap ka. So, conversation nyo doon sa phone kung malaking sahod. So, yun ang ginagawa ko na lilipat ng ibang agency para aangat yung sahod. Kasi, yun naman talaga ang habol natin na press pa tayo, magtaka yung agency, bakit tayo sasakay ulit dahil lang dun sa sahod. So, nakabakasyon ka na ng 2 buwan, 1 buwan, so ready ka na, mayroon ka ng barkong sasakyan na yung sahod mo umaangat na rin. Yan ang ginagawa ko pag lumipat ng ibang agency. Hindi ako lumilipat ng ibang agency dahil bulyaso ka doon, anong nangyari doon. So, ang ginagawa ko, lumilipat lang ako dahil doon sa sahod. Mas-share ko sa inyo bagito, kahit ganun pa rin yung posisyon natin, heavy oiler. So, mayroong mga malaking agency dyan sa Maynila na mas mataas yung sahod. Yun ang ginagawa natin. Na press pa tayo, kabababa lang natin, mag-apply tayo agad doon sa mga malaking sahod. Kasi yan ang ginagawa ko. Good luck sa inyo mga bagito.